Welcome, Aina, sa Filipino at Heart. Maraming salamat po, Teacher Jean, for having me here. It's a pleasure po na naimbitahan niyo po ako dito. You're welcome. Aina, nalaman ko na nung bata ka pa ay nakaranas ka ng masunugan. Pwede mo ba ikwento? Yes po, 3 years old po ako nung naranasan ko po na masunugan po kami, and nangyari po yun sa province po namin together with my lola po. Ang naalala ko na lang po dun is hatak niya po ako palabas ng bahay. Yes po. Wala kayong nadala. As in, kayo lang talagang dalawa. Ang importante, no? Yung bahay po kasi namin nun ay nasa bundok po. So, yung lola ko po kasi ayaw niya sa city. So, doon po talaga yung gusto niya. So, nung nasunog po yun, wala lang magagawa kasi wala naman pong mga bumbero sa probinsya po, di ba? Kaya pala, ganun ang dedikasyon mo sa pagiging bumbero. Nagsimula ka maging fire volunteer nung 12 years old ka. Tama ba ako? Opo, tama po. Napasok po ako sa grupo po namin dahil meron po akong kasamahan sa school before na Boy Scout po. Tapos doon ko po nalaman na ay meron palang fire volunteer. Tapos mahilig po kasi ako mag-explore ng mga bagay. Tapos naalala ko rin po yung past experience po. Kaya doon po ako napasok sa grupo po namin. Aina, naalala mo ba yung unang responde mo sa sunog? Opo, naalala ko po yun. Nasa base po kami noon, naka-duty po. Tapos tumulog na lang po yung radyo na Mandaluyong po yung nasusunog. Ano ba ang training na kailangan para maging fire volunteer ka? Pinakauna po pag pumasok ka ay yung magkaroon ka ng BLS training. Ano yung BLS? Basic life support po. Tapos, okay. Meron the same din pala. Yes po. Tapos meron din po yung basic firefighting skill po na training na tinatawag po sa amin. Kailangan talaga ng training, ano? Ikwento mo nga sa amin, ano ba ang training na kailangan para magiging fire volunteer? Marami pong training. Hindi po kasi natatapos ang training ng mga pagiging bumbero, fire volunteer. Pero ang unang-una pong training po ay kailangan po muna nilang matutunan yung BLS training, basic firefighting po. Bilang bumbero po dapat hindi ka maaapektuhan sa mga taong nakapaligid sa'yo dahil alam mo po dapat na yung gampanin mo na matulungan po muna sila. So yung focus kayo doon, yes, bahala ka na kung ano yung mga nasa palibot. Hindi ka ba pinagbawalan ng mga magulang mo or ng lola mo dahil delikado ang pagiging fire volunteer? Nung una po, hesitant po sila na payagan po ako. Pero dahil alam po talaga nila na mahilig po ako mag-explore at yung dahil lang nga rin po sa nangyari po sa amin nung maliit pa ako, parang basta po sabi nila sa akin na mag-iingat ako, sige, go. So, kailangan mag-ingat lang. Opo. At saka, syempre, no, sabi mo nga, continuous yung training. Yes po. Kasi doon ka talaga magiging safe, Opo. no? Pag more on trainings ka. Sabi nga po nila, di ba, ligtas pag ang may alam. May alam. Tama. Ngayon, 18 years old ka na at senior high, tama? Opo, tama po. Senior high. Biruin mo, pinagsasabay mo yung tatlo, pag-aaral, ano pa, isa? Family Family, po. ano pa? At fire volunteer. Anong diskarte ginawa mo para mapagsabay-sabay mo sila? Time management po at syempre yung sa pag-aaral po, yun po talaga yung pinaka-focus po and family dahil sabi po sa grupo po namin, yung pagiging fire volunteer po ay nandyan lang po at welcome naman po kami anytime. Kaya po sa pagiging fire volunteer po, hawak po namin yung oras po namin sa duty para syempre hindi pa rin po namin mapabayaan yung pag-aaral at family po namin. Ang galing. Ang galing. Kailangan lang talaga, no? Madiskarte kang estudyante, yes, no? Para alam mo kung paano mo yun gagampanan lahat, Opo. no? Ang mga kabataan ngayon ay may iba't ibang interest. Gaya mo, ang interest mo ay magligtas ng buhay, kaya naging fire volunteer ka. Paano mo naman i-encourage ang kapwa mo youth na mag-volunteer din sa community? May mga simple way naman tayo para tumulong katulad ng simulan natin sa bahay, tumulong ka sa pamilya mo, or kayo simpleng pagtulong sa labas, sa community mo, yung sa mga basura, paglinis ng environment, yun po. Oh, marami, no? Kasi yes, sa school namin, ang ginagawa namin, tinutulungan din namin sila na kung paano mag-create ng isang community para din na matulungan nila. Kaya meron kaming save and share. Yes. At meron din kaming tinatawag na pag meron kaming mga calamities, tutulong sila sa pagpack. Oo. So meron ganun silang activities. At yun din ang
parang nag-motivate sa kanila na gusto na rin lang tumulong sa community nila. Yes po. Ay napansin ko may dala-dala kang gamit dito. Ano yan? Ito naman po yung aming fire suit po. Ito po yung lower namin at upper. Kung hindi nyo po na itatanong kung gaano po ito kabigat, ito pa yung umaabot ng 15 kilos to 25 kilos po pag nabasa na po. Ganon? Yes po, ganon po siya kabigat. Kabigat? Paano gaya sa'yo na ang liit-liit mo? Paano? Syempre po, di ba, yung may mga training po kami, yung pagpalakas po ng katawan namin. Tapos syempre po, sanayan na lang din po talaga eh. So, ito pong gamit po namin, meron pa pong kasama mga SCBA po at Firehood po Ano na ibig sabihin ng SCBA? Yung SCBA po, tinatawag po namin siyang breathing apparatus po. Kung makikita nyo pag rumeresponde po yung ibang bombero, yung may mga suot pong tangke sa likod. Yun po yung ginagamit namin para magkaroon pa rin po kami ng hangin kahit punong-puno na po ng usok yung loob ng bahay. Ana, bigyan mo naman kami ng tips para maiwasan ang sunog. Siyempre, lagi po nating tatandaan na after gamitin po natin yung LPG, i-make sure po natin na sarado at siyempre wala pong leak. Kung sa mga outlet naman po, siguraduhin po natin hindi po yun nababasa para siyempre hindi po yun mag-cause ng sunog. At para naman po sa ibang mga residential na gumagamit pa rin po ng kandila, siguraduhin lang po natin na hindi po ito masasagi na magkakos ng fire. Yun po, iwasan din po natin yun na i-overcharge po para hindi siya mag-cause ng overheat. Paano naman kung may sunog? At para naman po dun sa mga nasusunugan, iwasan na po natin na yung babalik pa po tayo sa loob para kunin yung mga gamit. Dahil isa po yun sa mga nagkukos ng yung may mga natatrap po sa loob. Tapos po, iwasan na rin po natin yung anuhan tayo sa bumbero ng mga gamit nila para lang makuha natin yung mga gamit sa loob. Ang gawin po natin ay isipin natin na ang mga gamit ay napapalitan pero yung buhay po natin hindi. Talaga palang madiskarte ka, Aina. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa Filipino at Heart. Ikaw isang tunay na inspirasyon sa lahat ng mga kabataan. Imbitahan mo naman ang ating mga viewers para maging fire volunteer sa community. Kung may mga malapit pong fire volunteer group po dyan sa inyo, subukan nyo lamang po baka isa rin po kayo na magustuhan ng tumulong po or maging bumbero. Or kahit hindi lang po sa pagiging volunteer, baka po may mga activities po dyan sa barangay nyo na related para makatulong sa community. Go po tayo dyan. Dahil ang sarap-sarap po sa pakiramdam ng tumutulong. Love Filipino at Heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa.